Matapos yanigi ng 7.8 na magnitude na lindol ang ilang mga lugar sa Mindanao, hindi lang mga gusali ang nawasaka. Nag-iwan din ito ng matinding takot sa mga residente at karanasang hindi nila makakalimutan. Si Eugene Fernandez sa detalye. Tanging sa Diyos na lang napakapit ang buntis na si Casey at ang asawang si Alan. Naudlot kasi ang sana ay espesyal na araw kung saan nakaschedule na isi-cesarean si Casey. Pero nabalot sila ng takot nang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol sa Coronadal City ilang minuto bago sana ang kanyang panganganak. Ayon kay Casey, matinding trauma ang naidulot sa kanya nito. Sobrang bilis ng pangyayari. Palakas ng palakas yung lindol. Akala ko normal lang. Mas natakot na ako at kabado na talaga na parang feeling ko wala na. Parang ito na lang talaga. Dito na kami. Matatarap na kami. Matatagalan kami dito. Kasi yung emergency light na nasa harap ko nahulog na. So akala ko babagsak na yung sa amin yung third floor. Ayon naman kay Alan, nagsimula pa lang ang lindol, ang nasa isip niya na ay iligtas ang kanyang asawa. Pag-start pa lang ng lindol, pag-start pa lang pumasok na agad ko sa OR kahit bawal eh. Pumasok, binuksan ko yung pintuan diretso sa kanya. So nagdikit na lang ako sa kanya to cover ba. Sa kabila na nangyaring trahedya, naging mabilis naman ang kilos ng health workers at staff ng ospital para sila ay mailikas kasama ng iba pang mga pasyente. Napaka-professional ng mga nurses sa Dr. Arturo Pingoy Medical Center dito. Kasi they remained calm talaga. Inaasikaso talaga lahat ng patients. Pero hanggang ngayon, grabe pa rin ang takot na dulot ng lindol kay Casey, lalo na sa tuwing makararamdam sila ng mayat-mayang aftershocks. Tila pangalawang buhay na rin daw ang ibinigay sa kanya matapos makaligtas sa trahedya. Dagdag pa ni Casey, bagaman hindi natin alam kung kailan darating ang mga sakuna, malaking bagay at mahalaga pa rin ang paghahanda. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 sa tanghali.